Ayan, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol po sa barangay at SK election. Ngayon po ay, anong petsa na ba ngayon? July 24 na mga kababayan, at eksaktong 102 days na lamang po mga kababayan at sasapit na yung November 2, 2026 barangay at SK election. So paalala ko po mga bayan yung filing po ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo, mga kakandidato sa BSKE ay September 28 hanggang October 5 lamang po mga kababayan. Pero mga kababayan, alam niyo ba na kahit medyo manipis na yun pong mga araw, ibig sabihin ay malapit na tayo sa November 2, 2026. May mga humahabol pa na mga balita patungkol po sa postponement ng barangay at SK election. Ito po mga bayan, breaking news. Ito pong si Governor ng Capiz na si Fredinel Castro ay mayroon pong ipinahayag mga kababayan na ang sabi po niya mga kababayan ay baka hindi matuloy itong BSKE 2026. O ito po balita po ngayon mga kabayan patungkol po dito sa sinabing ito ni Governor Castro. Ito po yung kanila pong balita. Okay, ito po ay balita ng Radyo Maragtas. Kaso nga po ito po ay hindi natin malaman kung ito ay nakasalin sa salitang Bisaya o anong lengguwahe. Pero ngayon po ay isinalin po natin ito sa wikang Pilipino para mas lalong maintindihan ng atin pong mga kababayan. So ito po yung pagsasalin po natin. Breaking news. Governor Castro sinabing posibleng maipagpaliban ang BSKE 2026. Ito yung eksaktong sinabi niya. Sa tingin ko, hindi matutuloy ang BSKE 2026. Yan po ang sinabi ng gobernador ng Capiz. Posibleng hindi matuloy ang nakatakdang barangay and SK election BSKE sa November 2, 2026. Sa mensahe ni Capiz, Governor Fredinel Castro sa mga opisyal ng barangay sa Sapian na ginanap sa barangay night ng Tilibyugan Festival, may mga nasagap itong balita. Aba, mahilig din pala sumagap ng balita mga kababayan itong si Governor ng Capiz na si Fredinel Castro. Tungkol sa posibilidad na hindi matutuloy ang BSKE sa taong ito. Idinagdag pa niya na dapat tutukan ang magiging State of the Nation Address ng Pangulo o yung SONA at sa oras na may maghain ng panukalang batas para ipagpaliban ang BSKE, posible umanong suportahan ito ng nakararami. So baka hindi po alam o baka hindi talaga aware itong si Governor Capiz na may naghain na po ng panukala. May naghain na po dyan sa Kamara at dyan sa Senado. Dyan sa Senado ay ito pong si Senator Amy Marcos, mayroon po siyang nakabinbin na panukalang batas, yung tinawag na Senate Bill 2067, na ang layunin po noon ay ipuspon ang barangay at sangguniang kabataan election na nakatakda ngayong taon, at gusto ni Senator Amy Marcos gawin yung BSKE sa October 2027. At dyan naman po sa Kamara o sa Kongreso ay may naghain din po, kung di ako nagkakamali, si Valeriano yata yun correct me if I'm wrong mga bayan, yung House Bill 8886 na yung layunin din po ay ipospon itong BSKE 2026 at gawing Mayo 2027
yun pong pagdaraos ng barangay at SK election. So magkaiba po yung version ng panukalang postponement diyan po sa lower house at diyan sa upper house, mga bayan. So baka hindi pa nabalitaan na may naghain na. Baka hindi pa nabalitaan ni Governor Ferdinand Castro. Ituloy natin, mga bayan. Matatandaang una nang nagpahayag sina Deputy Speaker Albi Benitez at Senator Ay Marcos ukol sa kanilang layunin na maghain. Ang balita dito ay maghain. Pero yung pagkakaalam po natin ay naghain na. Layunin na maghain ng panukalang batas para ipagpaliban ang BSKE dahil sa krisis at ayusin ang schedule na natapat sa araw ng mga patay uundas, mga kababayan. So yan po yung balita at bahayag, balita ng Radyo Maragtas na sa naging pahayag po ng gobernador ng Capiz na si Governor Ferdinand Castro na baka daw hindi po matuloy ngayong taon ang barangay at SK election. Hindi malinaw kung ano yung dahilan, pero ang sabi ni Governor ay tutukan, abangan, baka diyan sa zona ng ating pong Pangulo daw i-announce ito pong patungkol sa postponement, mga kababayan, ng barangay at SK election. Magbasa tayo ng komento, mga bayan. So yan po si Governor Castro. Magbasa tayo ng komento patungkol po sa post na yan. Kaso mga nagko-comment dito, parang Bisaya din, mga kababayan. Sabi dito ni Michael Castaño, madayon kag hindi okay man kay okay man ang amon pagdumala sang amon opisyan dere amon barangay Madayon man o hindi, nakalibot na kami sa barangay kag nahibaluan man namon ang kaayuhan sang barangay. Parang yung naintindihan ko dito, matuloy man o hindi, nalibot daw nila yung kanilang barangay na maayo man, ibig sabihin maayos man. Basta yun po yung naintindihan ko, mga bayan. Sabi naman ni Saitama T. Sensi, tuloy-tuloy ang ligaya tuloy-tuloy talaga yung ligaya ng mga barangay opisyal. Kapag ka napuspon na naman, ibig sabihin pagka napuspon yung halalan ngayon, mai-extend yung kanilang panunungkulan, mga kababayan. Hahaba na naman yung kanilang panunungkulan. Pero ganun pa man, mga kababayan, hanggang sa mga oras na ito, yung umiiral po na batas patungkol po sa barangay at SK election ay yung Republic Act 12232 na buhay na buhay na. Buhay na noong Agosto 13 pa. Kasi Agosto 13, kung di ako nagkakamali pinirmahan, nilagdaan ng ating pong Pangulo at naging ganap na batas yung Republic Act 12232 na may schedule ng barangay at SK election November 2, 2026. Hanggat hindi po nila natitibag yung Republic Act 12232 o hindi po nila naaamyendahan yung Republic Act 12232, mananatili po na susundin ng Commission on Election yun pong naka-schedule doon sa Republic Act 12232 na BSKE November 2, 2026. Okay, kaya tuloy-tuloy lang po, mga bayan tuloy-tuloy lang po kasi sabi ko nga po kanina 102 days na lamang po napakanipis na, mga kababayan, at 62 days na lang filing na ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo, mga kakandidato sa barangay at SK election. At ang COMELEC po ay handang-handa na rin sa kanila pong pagkandak nitong darating na BSKE 2026. Pero mauna po yung BARM election na nakatakda sa Setyembre 14 na yan po ay tuloy na din, ipinahayag po mismo ng atin pong Pangulo nung nakaraang araw po.
Okay? So, good luck na lamang po sa mga tatakbo, mga kakandidato sa barangay at SK election. Sana po ay maging mapayapa ito pong pagdaraos natin ng barangay at SK election sa November 2, 2026. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paki-like, paki-share at paki-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Magandang araw po sa ating lahat.